Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa 2025 Party List People Preference Survey ng Pulso ng Pilipino conducted by the Center. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang The Center ay nagsagawa ng survey tungkol sa voter preference for party list mula April 11 to 15 at April 19 hanggang April 22 sa pamamagitan ng pinagsamang face-to-face multi-stage area probability sampling at random digital access methodology na nag-survey sa 1,200 respondents sa buong bansa na mga rehistradong botante at random na i-distribute sa lahat ng social classes. Ayon kay Ed Malay, director ng The Center, tinanong ang mga respondent kung alin sa 155 party list groups ang kanilang ibubuto kung gaganapin ang halalan sa mga pista na isinagawa ng nasabing pre-poll survey. Isang show card o listahan ng party list groups ang ipinakita sa mga respondent na pawang mga registered voters sa mga barangay kung saan isinagawa ang survey noong panahong iyon. Ang survey ng Pulso ng Pilipino para sa party list system ay may margin of error na plus 3.5% at may confidence level na lampas sa 95%. Mga kaibigan, narito ang resulta ng Pulso ng Pilipino Party List Poll Survey na isinagawa ng The Center. Nanguna ang Duterte Youth na may nakuhang 10.8% sa mga kasali sa survey. Dahil dito, ang Duterte Youth Party List ay may 3 garantisadong pwesto o upuan sa House of Representatives. Itinakda ng batas na ang bawat partido na may 2% ng pambansang boto ay may karapatan ng isang upuan bawat isa at isang karagdagang upuan para sa bawat 2% ng boto. Pagkatapos noon, ang isang partido ay may hanggang 3 upuan lamang. Nangungulugan na ang isang partido ay maaring manalo ng pinakamataas na 3 pwesto kung ito ay lalampas sa 6% ng national votes. Ang nakakuha naman ng pangalawang spot ay ang ACT-CIS na nakakuha ng 9.3% sa mga tinanong o kasali sa survey. Ang katubas ng porsyentong ito ay 3 ring pwesto o upuan sa House of Representatives dahil nakakuha ito ng at least 6%. Nasa pangatlong pwesto ang 4Ps dahil meron itong nakuhang 8.5%. 3 pwesto o upuan din ang nakalaan sa 4Ps. Pang-4 na position ay nakuha naman ng FPG Bantay Bayanihan. Meron itong 5.7% na may katumbas na 2 upuan sa Kamara. Ang nasa pang-5 position ay ang TGP na may nakuhang 4.3%. 2 ring upuan ang nakalaan sa TGP. Pang-6 naman ang Asenso Pinoy dahil 3.1% ang nagsabing sila ay boboto sa Asenso Pinoy. 2 rin ang garantisadong upuan ng Asenso Pinoy. Nasa pang-7 position ang Ako Bicol dahil nakakuha ito ng 2.8%. Katumbas din ito ng 2 upuan sa Kamara. Ang nasa pang-8 na spot ay nakuha ng Co-op Natco Party List, 2.5%. Ang pumili sa Co-op Natco. 2 rin ang upuan na nakalaan sa Co-op Natco. Nasa pang-9 naman na position ang Senior Citizen.
Ang senior citizen ay may 2.4% na nagsabing ibubuto nila ang nasabing party list. Dalawa rin ang magiging representative ng nasabing party list. Ang ikasampung spot ay nakuha ng Anak Kalusugan. Ang Anak Kalusugan ay may 2.3% na nagsabing ibubuto nila ang Anak Kalusugan. Ang party list na Anak Kalusugan ay naiulat na nagtatak ng marka lalo na sa Central Luzon at sa Kanlurang Visayas at naging napakaaktibo sa pamamahagi ng mga wheelchair at iba pang kagamitang medical sa maraming lugar sa nasabing region. Dalawa rin ang magiging representative ng Anak Kalusugan. Ang nasa ika-11 spot ay ang Bicol Saro dahil ito ay may nakuhang 2%. Nasa ika-12 na spot ang Agimat. 1.9% ang bumuto sa Agimat. May isa itong garantisadong upuan sa Kamara. Ang ika-13 na pwesto ay nakuha ng Tingog Party List. Ito ay may nakuhang 1.85% kaya meron din itong garantisadong isang upuan sa Kamara. Ang nasa 14 spot ay SSS-GSIS Pensionado. Isa rin ang upuan ng nasabing party list dahil meron itong nakuhang 1.7%. Ang nasa 15th spot ay nakuha ng Edukasyon Party List. Isa rin ang magiging upuan ng edukasyon sa kanyang nakuhang 1.6%. Ang ika-16 na position ay nakuha ng One Rider Party List. Isa rin ang upuan sa Kamara ng nasabing party list dahil may nakuha itong 1.33%. Ang 17th spot ay nakuha ng Murang Kuryente. Ang Murang Kuryente ay may nakuhang 1.32% kaya meron din itong isang garantisadong upuan sa Kamara. Ang ika-18 na pwesto ay nakuha ng Malasakit at Bayanihan Party List. Ito ay may garantisadong isang upuan sa Kamara dahil nakakuha ito ng 1.28%. Ang 19 spot ay nakuha naman ng Agap Party List. Ito ay may nakuhang 1.26% sa mga kasali sa survey. Isa rin ang magiging upuan nito sa Kamara. At ang ika-20th pwesto ay ang Kabataan Party List. 1.24% ang pumili sa Kabataan Party List. Mga kaibigan, narito pa ang mga ibang party list at ng kanilang nakuhang percentage sa mga kasali sa survey. Mga kaibigan, mayroon ba kayong opinion, observation, reaction o pananaw sa Pulso ng Bayan survey na ginawa ng The Center? Kung meron, please leave your comment. Maraming salamat and please like and subscribe. Bye-bye.